Kakapasok lang, grabe to, nabulabog ang Senado sa matinding utos ni PBBM Hontiveros. Todas na? Aba, huwag naman ganon. Grabe naman yung pamagatan na ito. Siyempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon, ito po ay nagmula kay Banat News Updates. At siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para makabisita po kayo sa kanyang channel at makapag-subscribe din at maging updated po kayo sa mga balita na kanyang ilalabas. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating mapapanood ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito po si Hontiveros. Ayon si Sir Badong Arat. Ay magsasampa po isasalang po. Gusto pong imbestigahan. Ito pong gentleman's agreement. Sinabi na nga ni Pangulong Duterte na walang gentleman's agreement, iimbestigahan pa rin po sa Senado. Alam mo, ano po yan, abuse of power, abuse of authority. I-discuss po natin yan. Alam mo, Risa Hontiveros, no? Una, yan yung sinasabi natin na nawili. Nawili sa hindi na dapat. Kaya dapat talaga pinapalagan yung Kibuloy. Di ba? Tignan po ninyo yung naging attitude na ni Risa Hontiveros. Pwede pala yan eh. Pwede pala ako mag-imbestiga ng para akong korte. No, meron nagreklamo na mga kababaihan. Gusto kong isalang dito, hindi makakapalag si Kibuloy dahil i-issuean ko ng warrant of arrest. Kukulitin ko yung Senate President pag hindi ako pinagbigyan sa warrant of arrest. Pero dapat alam na ng lahat, no? Kung yung Senate President maalam, dapat iano na natin yan sa sa korte na, proper court na. Magbigay na kayo ng ng konklusyon na yan na ibigay na sa proper court nang magkaroon na ng hustisya yung sinasabi niyong biktima. Dapat ganun eh. Dapat ganun yung pagtugon ng Senate President. Hindi ganun eh. Kaya ngayon, ang epekto po sa katulad ni Risa Hontiveros, may karapatan na siyang imbestigahan ng lahat. No? Tignan po ninyo to. Thank you very much kay Bernadette Lomker na nagbigay sa atin ng Australian dollars. Ganun po yun eh. Nagiging presidensya. Yung mali po, yung maling proseso, pag pinayagan mo, sa mga katulad mag-isip ni Hontiveros, ay pwede na pala. Pwede ko na ngayon gawin. Yung mga tinututol natin kung bakit ayaw natin na isalang si Pastor Kibuloy. Kasi, pag pwede pala yan, pwede na nilang isalang ang gusto nilang isalang. Halimbawa po ito. Buti nga kay Pastor Kibuloy, meron pang mga nagrereklamo. Sino po nagrereklamo ngayon kay Pangulong Duterte? Sino po nagrereklamo? Ang mga pronouncement ni Risa Hontiveros. Ano mga sinasabi ni Risa Hontiveros? Treasonous daw yung agreement. Paano mo masasabing treasonous ang isang bagay kung wala namang nangyayaring giyera? At saka ito pa, sana all, parang ako nasiki ko, sana all laging nag-iimbestiga. Sana all laging may gustong ipakulong. Diba? Bakit napapansin natin ngayon na lagi na lang tinututukan si FPRRD? Lahat ng pagkakamali niya ay mabentang-mabenta. No? Kasi pansin natin, no, sa dami ng problema ng bansa natin na nakaikot ngayon na pinoproblema nating lahat ng mga Pilipino, bakit kay Duterte lang nakatuon ang inyong pansin? O pansin mo? Diba? Ang daming pwedeng pag-usapan. No? Ang daming pwedeng lutasin. Umiikot lang sa dalawang tao, no? O sa dalawang pangalan ang iyong pag-iimbestiga.
Una, kay Kibuloy. Pangalawa, kay Duterte. Una, kay Duterte. Pangalawa, kay Kibuloy. Wala nang ibang gustong palabasin dito sa mga nangyayari, kundi ay mapakulong, mawala sa eksena ang mga Duterte. Yun lang yun eh. Kasi kung kayo talaga ay concerned sa taong bayan, sa dami ng problema ng ating bansa na nangyayari, sa dami ng hindi magandang nangyayari sa mga iba't ibang ahensya ngayon daw, di ba? Is hindi lang kay Duterte ang dapat pagtuunan ng pansin. Hindi lang kay Kibuloy ang dapat pagtuunan ng pansin. No? Kay Duterte kasi ganito yan. Kay Kibuloy, wala kayong mapapala. No? Kung mapakulong niyo si Kibuloy, wala kayong mapapala. Wala. Kahit ang bansa natin, walang mapapala. Bakit? Yan ay personal na bagay lamang. Personal na problema pala. Ayon, personal na problema. Kaya lang naman dito talaga naiipit si Kibuloy, kaya patuloy ang paggaganyan, ganyan is para lumabas sa hula ang pangalang Duterte din sa kaso ni Kibuloy. Dahil ang malaking ng kasalanan ni Kibuloy, syempre parang ganito yan. Ang malaking kasalanan mo is close kayo ni Duterte. Ganun yan. So, eto yung pangalawa. Kay FPRRD, di ba? Kung sakasakali na mapatunayan nila na may pagkakasala si FPRRD, no, kuwari, guilty, ganito, ganyan, kasuhan natin. At nakasuhan siya, nakulong siya. Sila ang magiging masaya. Magiging credits yun sa kanila. Unang-una, gapang yan. Gapang, hanggang sa mapunta kay VP Sara. Ang pagkakamali ng ama ay hindi pwedeng hindi makaligtas ang anak. Diba? Hanggang sa gumapang na kay VP Sara. So si VP Sara is maisasama na sa kaso at makukulong. So kapag nawala ang Duterte sa eksena, sa 2028 is wala ng kalaban. Napansin nyo mga katunay ha? Simula nang lumabas ang survey, no, kay VP Sara, nung mag-number 1 siya sa mga survey, sa ibang mga survey, is dito na naging aktibo yung mga ganito, yung mga gantong pangyayari, no, na ginagawa sa mga Duterte. Kasi hindi nyo maitatago no, hindi nyo kami pwedeng paligoy-liguyin. Alam natin at alam ng lahat kung ano talaga ang main purpose nyo dyan, no, alam natin yung lahat. Hindi naman kami tanga-tanga na pinanganak kahapon, no. Kung sana ba tanga kami, okay lang. Hindi naman kami pala bata. Hindi kami bata o baby na pinanganak kahapon. Alam namin ang nangyayari at alam namin ang tunay na dahilan at gustong mangyari. Dahil kapag si VP Sara ay nanalo sa 2028 at nakapasok, siguradong problema nyo na naman yan. Hindi na naman kayo makakaporma. So kapag nawala ang mga Duterte sa eksena, yun, andyadyan na makakaporma na. Ang iniisip nyo, wala nang iba tayong makakalabang mabigat. Yan lang ang kailangan mawala sa landas natin. Para kasing ganun ang nangyayari, yun ang maiisip namin dahil umiikot lang po sa dalawang pangalan ang ginagawa mong pag-iimbestiga. Okay lang sana kung umiikot sa maramihan, may mga problema. Bakit yung problema sa PhilHealth din natin pag-usapan? Diba? Ang dami. Yung gentleman's agreement. Teka lang pala muna. Ang tanong, sabi nyo, gentleman's agreement. Ang presidente, ang sole architect ng foreign relations. Trabaho niya po yan. Hindi ko sinasabi nga po namin, walang gentleman's agreement. Hindi naniniwala si Rizal Tiberos. Gusto niya yung pinaniniwalaan niya. Sinabi ni Roque to, may gentleman's agreement. Yan ay treason, yan ay pagtataksil sa bayan. Nagdeklara na, basahin ko ha. Yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na kaya ayaw kong umatin dyan dahil hinusgahan na ako. Ginagawa niya ngayon kay Duterte. Ang pagkakaiba kay Kibuloy at kay Duterte, kay Kibuloy may nagre-reklamo. Ngayon po, si Ontiveros na po ang nagre-reklamo.
ikaw na nagrereklamo kay Duterte na siya ay taksil, ikaw pa mag-iimbestiga. Lahat sa kanya. Wala nang ibang testigo. Alam naman natin, no, kitang-kita mo naman sa kanya, lahat inaako niya na eh. At saka Diyos ko naman, ano ang pagtataksil na nangyari doon? Dahil ba nakisama si PRRD kay Xi Jinping? No, ang ibig sabihin noon, may pinag-usapan na sila na ibinibigay ni PRRD. Ang sinasabi ko nga sa inyo, bakit hanggang ngayon nasa atin pa yung West Philippine Sea? Bakit hanggang ngayon yung dagat na yun nandito pa sa bansa natin at inaagaw pa ng China? Bakit ang kulit-kulit nyo naman? Ano ba yung agreement na yun? Wala naman silang pinirmahan. O gentleman's agreement. Usapang laway ang ibig sabihin. Usapan lang yun. Ano yun? Wala namang katibayan yun eh. Kahit naman sino pwedeng itanggi yung agreement na yun. Ang masama is yung meron silang kasulatan na ginawa. Diba? Ano yung pagtataksil na yon kung hanggang ngayon is inaagaw pa rin ng China yung lugar na yon? Walang nangyayaring pagtataksil. Taksil na ba yun? Diyos ko naman. Diba? Bakit hanggang ngayon pinaglalaban pa ng presidente natin ngayon yung West Philippine Sea? Bakit may mga base ng mga Amerikano doon? Bakit nakikipag-ano pa tayo sa China? Nandito pa kasi sa atin. Ano ba yung pinamigay? Meron ba? Diba? Wala namang pinamigay. Diyos ko naman, lagi naman tayong exage. Oh, kaya napapaghalataan kung ano talaga yung problema nyo eh. Basahin natin yung sinasabi niya. Kaya sinasabi niya, bakit tayo matini Kibuloy eh? Paano ka atin nga eh? Sinabihan ka na nga, nag-guilty ka. Oo, wala ka nang dapat tanungin kasi kapag pumunta si Kibuloy dyan sa Senate, sigurado, guilty na siya eh. So sinabi na nga, guilty na. Ang ano talaga sa kanya, hindi pa nga hinahatulan ng korte, guilty na agad eh. Paano pa gagawin ko dyan? Ganyan na pala tingin nyo sa akin. Paano niya ididepensa yung sarili niya kung ganun na yung tingin sa kanya? Hindi ko kinakampihan si Kibuloy. Pero sinasabi ko nga dito, meron tayong tamang lugar para dyan. No? Kung bago nyo husgahan ang isang tao, dapat yan ay mapatunayan sa korte. Diba? Ikaw ba kung magturo-turo ka dyan kung sino-sino na kunwari, ninakawan ako niyan, pero wala namang ninanakaw sa iyong taong yon, gusto mo lang siyang ituro. Galit ka sa kanya, gusto mo siyang pagbintangang magnanakaw. So, ibig sabihin, magiging tingin ng tao sa kanya, magnanakaw na talaga, guilty na talaga, kahit wala naman siyang ginagawang masama. Diba? Napakababaw kasi. Ngayon kung sa korte yan, maraming ang ebidensya, pinapag-usapan naman natin dito yan, no? Maraming ebidensya na dapat ilabas bago mo patunayang guilty ang isang tao. So, paano nga naman lalabas si Kibuloy doon sa Senate, sa hearing na yon, kung guilty na ang tingin sa kanya? Diba? Paano sa korte nyo nilang gawin? Di walang problema. Sa dami ng problema ng Pilipinas, pwede nyong pag-usapan. Bakit kay Duterte at Kibuloy lang talaga umiikot yung usapan? Po, malupit. Wala na nagrereklamo. Yun mismong nag-aakusa na, siya na talaga mismo. Kasi kay Kibuloy meron pa nag-aakusa eh. Oh. Kami po yung mga winalanghiya ni Kibuloy. Meron pang ganun. Doon sa mga nag-aakusa kay Kibuloy, no, kung talagang mapapatunayan nila talaga, is dapat hindi sila matakot humarap sa korte. No? Dapat doon sila mag-testify about dyan. At ilabas yung mga tunay na ebidensya. At doon din maidepensa ni Kibuloy ang sarili niya. Kasi kapag lumabas yung mga testigo o mga umaakusa kay Kibuloy doon sa korte at willing sila nandoon sila, at si Kibuloy ay hindi nagpupunta ron, hindi nagpapakita, yun, pwede na siyang habulin, ganto, ganyan, pwede na siyang pag-isipan ng di maganda. Pero kapag humarap siya, is karapatan niya yun. Mas maganda doon at malilinawan natin ang lahat. Pare-pareho lang naman tayong gustong malaman kung ano talaga ang kalalabasan niyan. Kung totoo ba ang binibintang sa kanya o hindi. Ganun yan. Dito po kay Duterte, wala na. Siya na mismo. Basahin ko sa inyo ha.
This gentleman's agreement is treasonous. No? While China in any case will most likely attack our supply mission and route in this harm, the Shamapan agreement only gave Beijing more ammunition to assert their self-claim. So pinagbibintangan na niya yung gentleman's agreement, yan ay pagtataksil sa bayan at dahil dyan kaya tayo inaatake ng China. Ano pa iimbestigahan mo? May konklusyon ka na. Ikalawa, bawal po bang ulitin ko walang agreement, sabi ni Pangulong Duterte. So ang Duterte. ibig sabihin, kaya umaatake ang China kasi kinukuha nila yung West Philippine Sea kasi parang pinagkasundo na ni FPRRD yung dagat na yon sa China. Parang ganun yung gustong palabasin. Bakit patatagalin pa ng ganyang panahon, 'di ba, hanggang sa matapos ang term ni FPRRD kung merong usapang ganon? 'Di ba? Common sense. Siyempre, alam naman ni FPRRD na yung susunod na Pangulo, no, sa kanya is baka sakaling hindi pumayag. Ano yun? Ramdam na ni FPRRD, susunod na Pangulo, oo na sa kanya. Meron pa nga nagsasabi, naku, baka kay BP Sara, ituloy na yan. Parang plano ng mag-ama yan. Ang lawak nyo, no? Alam nyo, kung gusto nilang matuluyan, eto lang yung agreement na yan sa China, no, about just sa dagat na yan, dapat si BP Sara ay hindi na siya nag-vice president kay PBBM. Pwede siyang lumaban ng sabayan nung eleksyon ng 2022. Hindi na siya papayag na makipagtandem pa kay PBBM. Bakit siya pumayag? Yun kung gusto niyang agawin yung kapangyarihan. So eto pa, ngayon nga gustong i-impeach si PBBM kung ano-ano yung gustong ilabas kay PBBM na na mga issue, yung mga pulboronic, ewan ko ba. Ako hindi ko tinatopic masyado yun. 'Di ba? Kasi masaylang yun 'di ba? Kahit papaano ako, kahit ganito, may respeto ako sa mga namumuno sa bansa natin. Ang iniisip kasi nila na gustong pag na-impeach si PBBM, si VP Sara ang papalit, di wow. Alam nyo ba, hindi naman na nagsasalita ang BP natin simula nung nanalong Vice President. Napakatahimik ng sitwasyon. Sila yung unang ginalaw, sila yung unang kinalampag, yung mga Duterte. Wala nga nangyayaring ganun na gustong agawin ni BP Sara yung kapangyarihan. Walang ganun. Kayo lang mismo nag-iisip nun Diba? Walang agreement. Ang ikalawa kong tanong sa'yo, kung may agreement, bawal ba yun? Kinakailangan ba ng approval ng Senate sa agreement? Ang agreement naman hindi naman magigera sila. Kaya nga agreement Di ba? Agreement, gentleman's agreement. Payapa lang, walang gera. Bawal ba yun? Halimbawang may totoo, kaso wala nga. Bawal po ba yun? Na mag-enter ng agreement, mapayapang agreement yung Pangulo sa kapwa niya Pangulo sa ibang bansa? Hindi po. Yan po ay inaalaw. Yan po ang trabaho ng Pangulo. Anong sinasabi mo na iimbestigahan mo yung trabaho ng Pangulo? Yan ang hirap no? Pag nakapasok to. Ewan ko ba? Yan po yung sinasabi natin. Ganyan lang lagi ginagawa nila. Wala nang iba. Kapag sila may galit na naiinis sila dun sa kalaban nilang politiko, wala na. Pag sila na upo, ganyan sa Senate, ganito. Ganyan na lang ginagawang trabaho sa loob ng 6 na taon. Pero magtataka ka na nanalo, no? Kali. Umakyat na sa utak niya. Subukan nyo. Naisalang ang dating Pangulong Duterte dyan. Nasabihin nyo na siya ay traitor. Nakita nyo yung araw-araw na rally, hindi po ganun lang yun. Member lang yun Pastor Kibuloy. Alam nyo kung anong araw-araw tinatanong dito? Kailan na susunod na rally? Hindi organize Pag may nanawagan talaga, aklas na
Tapos makikita nyo, anong gagawin mo kay Duterte kung hindi atin dahil yan ay pinagluloko mo lang. Papakulong nyo si Duterte dahil gumampan siya ng kanyang trabaho. Tungkulin ng Pangulo yung makipag-usap sa mga ibang Pangulo. Kaya nga may nasama yung ganun eh. Nakita nilang yung China kausap si FPRRD. Di ba? May nasama na nila. Tungkulin naman talaga ng Pangulo na makipag-usap sa iba't ibang bansa, yung ayusin yung, ano, di ba, yung sitwasyon, yung mga, syempre, para sa kapakanan naman ng bansa natin yun eh. Kung ano yung mapapala natin sa kanila. Yun ang tinatrabaho dyan eh. Oh, masama na ba yun? Nakita nyo lang si Xi Jinping ang kausap, traidor na agad. Eh di pag si PBBM pala may kinausap na hindi pabor sa inyo, is traidor na din si PBBM. Oh, kumari mag-usap sila ni Xi Jinping tsaka si PBBM. O mag-usap tayo sa mabuting paraan na wag na natin daanin sa ganto, ganyan. Pag-usapan na lang natin kung ano dapat na pag-usapan. Pag nakita nyo sa television na gano'n, nako, traidor na yan. Gano'n na agad. Akusa na agad, yan ang hirap eh. Nauuna agad yung akusa. Diba? Hindi nyo alam yung punot dulo, hindi nyo alam yung tunay na dahilan kung bakit may ganun. Conclusion mo, petrinidor tayo ni Duterte dahil nakipag-usap siya kay Xi Jinping. At dahil dyan, iimbestigahan nyo sa Senado. Anong kapangyarihan nyo mag-imbestiga sa kawain ng Pangulo? Kung ayaw nyo nung ginawa ni Pangulong Duterte, pwede nyong i-rescind. At yan po ginawa ni Pangulong Marcos. Kung meron mang kasunduan, pinapawalang bisa na visa. Di ba? Bakit daw iimbestigahan? Kung totoo ang kasunduan, mukhang sinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Ikaw mag-iimbestiga kung sinuko ni Duterte. Anong teritoryo ng Pilipinas ang China na ngayon? Wala. China ang naroon. China ang may-ari. Ano? Wala. Kasi bago sila dapat magsimula ng ganyan, no? Mag-imbestiga ka muna. Ang imbestigahan mo, totoo bang may nakuha yung China sa atin? Bakit di ka bumisita sa China? Yung natatandaan mong lugar sa atin, kapag may nakuha yung China, ayan, magwala ka na. Pero wala namang nakukuha eh. Tignan niyo po yung laman nung sinasabi niyang iimbestigahan niya. Iimbestigahan niya raw dahil sa kasunduan daw, hindi raw re-repair ni Pangulong Duterte yung ayungin ay yung BRP Sierra Madre. Ang tanong ko sa iyo, Ontiveros, ni-repair ba nung panahon ni ERAP yung Sierra Madre? O iimbestigahan mo ba sa ERAP? Ni-repair ba nung panahon ni GMA yung Sierra Madre? Iimbestigahan mo ba si GMA? Ni-repair ba nung panahon ni Pinoy? Imbestigahan mo ba yung DFA at saka yung kung sino man ang tao ni Pinoy? Bakit si Duterte lang? Si Pangulong Marcos ba, ni-repair yan? Imbestigahan mo ba yung Pangulo ng Pilipinas ngayon? Yun yung sinasabi yun nga lang eh, umiikot. Pag hindi ni-repair yan, katak sila. Nire-repair ba natin ngayon? Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay Buanat News Updates. At syempre yung boses na yun kay Sir Badong Arrateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito kay Honti? Talagang kulit, no? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.